Welcome back to my channel and welcome back for another edition of Health Class. Tatalakayin natin ang isang autoimmune disease na hindi madalas naririnig pero mahalagang pagtuunan ng pansin. Ito ang Sjogren's Syndrome. Bilang isang sakit na kadalasang hindi namamalayan, maraming tao ang hindi alam na mayroon na pala sila nito. Layunin natin ngayon na maunawaan ang sakit na ito, matukoy ang mga palatandaan, malaman ang mga sanhi, at alamin ang tamang paraan ng pamumuhay para sa mga ganitong kondisyon. Ang Sjogren's Syndrome ay isang chronic autoimmune disorder. Kapag may autoimmune disease, ang sariling immune system ng ating katawan ay inaatake ang malulusog na cells o tissues. Parang nagkamali ng target ang ating panlaban sa sakit. In other words, kinakalaban ng ating immune system ang sarili nating katawan. Sa kaso ng Sjogren's Syndrome, ang inaatake ay ang mga glands na responsible sa paggawa ng moisture or liquid, gaya ng salivary glands para sa laway at lacrimal glands para sa luha. Kaya't ang pinakamadalas na sintomas ay tuyong mata at tuyong bibig. Ang sakit na ito ay ipinangalan sa isang Swedish ophthalmologist na si Dr. Henrik Sjogren na noong 1933 ay unang naglathala ng pag-aaral tungkol sa mga babaeng may arthritis at tuyong mata. Hanggang ngayon, ginagamit pa rin ang kanyang apelyido sa pagkilala sa kondisyong ito. Ang mga sintomas ng Sjogren's Syndrome ay maaaring simple lang sa una, pero maaaring lumala kung hindi maagapan. Ang mga primary symptoms ay tuyong mata, parang may buhangin sa mata, pamumula at iritasyon, tuyong bibig, hirap lumunok, madalas na uuhaw, basag ang labi, at mabahong hininga. Ang iba pang simptomas ay pananakit ng kasukasuan or joints, labis na pagkapagod or fatigue, pamamanhid sa kamay o paa, ubo o hirap huminga kung apektado ang baga, at pagsakit ng tiyan o ihi kung apektado ang kidneys. Minsan, maaaring maapektuhan pa ang balat, atay, thyroid gland, at nervous system. Take note lang, may dalawang uri ang Sjogren's Syndrome. Ito ang primary Sjogren's Syndrome kung ito lang ang sakit, at secondary Sjogren's Syndrome kung may kasamang ibang autoimmune disease gaya ng lupus at rheumatoid arthritis. Hindi pa tiyak ang eksaktong sanhi ng Sjogren's Syndrome, pero ayon sa mga eksperto, maaaring dulot ito ng kombinasyon ng genetic, hormonal, at environmental factors. Sino-sino ang mga may high risk na mag-develop ng Sjogren's Syndrome? 9 out of 10 sa mga pasyente ay mga babae. Karaniwang lumalabas sa edad na 40 years old pataas. At mas mataas ang risk kung may autoimmune disease ang kapamilya ninyo. At ang ilang viral infections ay pinaniniwalaang trigger. Ang diagnosis ng Sjogren's ay medyo komplikado dahil kahawig ito ng iba pang autoimmune diseases. Mga karaniwang test tulad ng blood test para makita kung may antibodies tulad ng ANA, SSA-RO, at SSB-LA. Schimmer's test, sinusukat kung gaano karami ang luha ng mata. Pwede rin ang salivary gland scan. Tinitingnan nito ang paggawa ng laway. At lip biopsy na kumukuha ng maliit na sample ng tissue sa labi para sa salivary glands testing.
Mahalaga ang tamang diagnosis upang makapagsimula agad ng tamang gamutan. Sa ngayon, wala pang lunas ang Sjogren's syndrome, pero maaaring kontrolin ang mga sintomas at mapanatili ang magandang kalidad ng buhay. Para sa tuyong mata, pwedeng gumamit ng artificial tears or eye drops at moisture chamber glasses at iwas sa hangin at mga usok para hindi lalong tumuyo ang mga mata. Para naman sa tuyong bibig, pwedeng uminom ng maraming tubig. Pero kontrolin lamang para hindi masobrahan. Pwedeng gumamit ng sugar-free gum or lozenges para mag-stimulate ng laway. Pwede rin gumamit ng saliva substitutes at fluoride treatment para maprotektahan ang ngipin. Para sa mas malalang sintomas, pwedeng gumamit ng NSAIDs or Nurofen para sa pananakit ng kasukasuan o joints. Pwede rin ng hydroxychloroquine gaya ng Plaquenil. Immunosuppressants kung apektado ang ibang organs at corticosteroids para sa severe cases. Kailangan nyong kumonsulta sa inyong doktor. Mahalaga rin ang healthy lifestyle tulad ng regular na ehersisyo, sapat na tulog, pag-iwas sa stress, at balanced diet. Ang pamumuhay na may Sjogren's syndrome ay nangangailangan ng disiplina, kaalaman, at suporta. Narito ang ilang tips. Laging magdala ng tubig o eye drops. Iwas sa paninigarilyo at alak. Magpatingin sa espesyalista tulad ng rheumatologist or ophthalmologist. Maghanap ng support group o online community. Maging proactive. Alamin ang mga pagbabago sa katawan. Sa tamang gamutan at lifestyle, maaaring mamuhay ng normal at aktibo ang mga pasyenteng naapektuhan ng sakit na ito. Ang Sjogren's syndrome ay isang autoimmune disease na dapat kilalanin at unawain. Maaaring ito'y simula pa lang sa simpleng iritasyon sa mata o bibig. Pero kung pababayaan, maaaring humantong sa malalang komplikasyon. Ang pagkakaroon ng Sjogren's syndrome ay hindi katapusan. Bagkus, ito ay paalala na dapat tayong mas maging maingat at mas mapagmatyag sa ating kalusugan. Thank you for watching. I shall see you again on my next health class. Stay safe and be healthy.